Luzon, Visayas at Mindanao sa buong mundo. Welcome po kayo sa ating video. Ang ating video ay patuloy tayo sa pag-share ng karakter. Pipili na naman tayo ng karakter sa Bible kung saan makakunan po natin ng lesson sa buhay natin. So, ang ating napili na karakter na ating maibahagi sa ating video ay ito po ay nabanggit na sa unang video natin na si Noah. Si Noah ang napili ng ating Panginoon. Siya yung mabuting tao na napili ng ating Panginoon na pinagawa siya ng arka na malaki. No? Pinagawa siya ng arka na build it, sabi ng Panginoon, build it long and build it wide. So, ito yung sununod ni Noah. So, nagtaka yung mga tao. May mga tumutulong din sa kanya sa pagputol ng mga puno. No? So, yung iba naman, nung ginawa na ni Noah yung arka, so, habang gumagawa siya, nagpipreach siya, nag-share siya. Nagtaka yung mga tao kung ano yung ginagawa niya, kung bahay yan, bakit walang pundasyon? Ang bahay kasi pag tinayo mo, may pundasyon, may haligi. So, nagtaka yung mga tao, ano yung ginagawa ni Noah. So, yung iba, na-wonder ba? So, ang ginawa ni Noah habang siya nagtatrabaho sa arka, na nagpipreach siya. Sabi niya, kailangan malaki yung kanyang gagawin na arka kasi para lahat ng tao ay makasakay doon. No? Kasi gusto ng Panginoon na lahat ng tao ay maligtas sa baha kasi magkakaroon kasi ng baha. So, kung atin pong mapapansin ng senaryo, noong unang panahon, di talaga maniniwala yung mga tao kay Noah. Alam niyo po kung bakit. Ni kahit kailan, di man sila nakaranas ng ulan. Ignorante po sila, wala silang alam na about sa ulan kasi wala namang ulan. Sabi ng mga tao, saan yung tubig na magpapalutang sa iyong ginawang bangka, barko, ganyan. So, si Noah nagpaliwanag na ang ulan manggagaling sa sky. So, magkakaroon ng baha, kaya lahat ng tao sasakay sa arka na kanyang ginagawa. So, pinagtatawanan siya. 120 years siyang nagsasalita, no? Nagsishare sa mga tao na kailangan tumulong sa paggawa ng arka para matapos at lahat ng tao ay maligtas sa baha. So, yun nga, yung mga tao doon ay nagtatawanan, no? So, di maiwasan, may yaga-yagaon na tao ba? Mayroon talagang ganun na ang motibo ng isang tao ay sa ikakabuti mo. Pero, hindi na isip ng tao yung kabutihan na inidulot sa kanya, no? Talagang ginawa ng mga tao ay tinawanan siya. Tinawanan si Noah kasi nga, kahit kailan wala namang ulan, no? Hamog lang, babasa lang yung mga damo noon. Yun lang na-experience nila. Pero yung ulan yung galing sa sky, di nila yun na-experience. So, sabi ng mga tao, hindi kami naniniwala sa iyo, no? Kami naniniwala sa Panginoon. So, ang ano ni Noah, no, na pamilya niya, tumulong na, ang asawa, mga anak niya tumulong sa paggawa sa arka. Tapos, nakita nila na palaki na palaki yung arka na para bang bahay, pero walang pundasyon yung nakita nila. Ano kaya ang ginagawa? Ang laki, sobrang laki yung talagang ginagawa ni Noah na arka. So, sabi niya, nakakatawa ang taong ito, no? Parang talagang tinatawanan nila si Noah habang si Noah ay nagagawa ng arka. Sabi niya, nakakatawa naman ang barko na ito. Parang, di ba, di natin maiwasan, may mga taong yaga-yagaon sa Bisaya pa. May mga taong bully, ganyan, no? Sabi dito, you should be sorry for the bad things you have done, no? Sabi, and help me build the boat. Yun ang wika ni Noah, no? So, talagang si Noah ang nakakaunawa. Siya yung nakakaintindi. Kaya gipaliwanag niya ng maayos dun sa mga taong tumatawa. Pero ang mga tao na ito is patuloy sila sa pagkutsa ba, no? Talagang may puso silang nabalutan ng hindi na open yung heart nila at saka yung isip nila. Tapos si Noah ay nagmamalasakit. Talagang nakita ni Noah yung pagmamahal niya sa mga tao. So, imagine natin, pinasakay yung, nung natapos na yung arka, imagine natin
pinasakay na yung mga tao kasi tapos na niya gawa. Imagine 120 years, pinaalalahanan niya yung mga tao na kailangan tumulong sila sa paggawa ng arka kasi darating yung baha at saka kailangan maligtas sa baha kasi darating yung ulan, malakas na ulan, ganyan. So, ang pinakamasaklap na pangyayari, tinawanan lang siya. Parang hindi naniwala yung mga tao, hindi naman sila, yun nga yung dahilan bakit hindi naniwala sila kay Noah bilang instrumento ng Diyos. Kasi nga, bakit sila maniniwala? Hindi nga sila naniwala sa Diyos. Hindi sila naniwala sa Diyos, kay Noah pa kaya. Yung mga ganong senaryo ba? So, nakita natin yung senaryo na kung saan, nung natapos na yung arka, pinasakay na lahat. So, imagine, inutusan ng Panginoon yung mga hayop na pasakayin na sa arka. So, hindi ba sila nagtaka noon, yung mga tao doon? So, nakita nila na pumapasok yung mga hayop sa loob ng arka. Inutusan lang ng Panginoon na papasok sa arka. Sumunod nga yung mga hayop So, yung mga tao, nagpatigas sa kanilang puso. Hindi sila mapagpakumbabang loob. Talagang, yung pride nila, yung gusto nila, yun talaga ang kanilang panindigan. Hindi na sila naniwala. So, imagine doon pa lang sa scenario na pinasakay ng Panginoon yung mga hayop, no? Pinasakay na niya Noah, ganyan. Imagine natin, doon pa lang may guidelines na rin, no? Pinasakay yung hayop according sa kanilang mga uri, no? May mga uring hayop na malilinis, tig-pipito. Natandaan po natin, pinasakay yung mga hayop sa arka na tig-pipito. So, ano ibig sabihin yung tig-pipito? Malinis na hayop. Ibig sabihin, may marumi ding hayop. Yung mga maruming hayop, tig-dalawa. So, di ba sa Bible, sa Leviticus, mababasa natin yung may biak na kuko, pero hindi ngumunguya. Yun ay maduming hayop. So, magbigay tayo ng mga biak ang kuko, pero hindi ngumunguya. Di ba yung baka, pag kumain sila ng damo, kinakain nila. Tapos, pag tapos na sila kumain, para bang sa Bisaya pa, malubog sila ba, higa na sila, tapos minunguya nila yung ulit yung kinakain nila. Ngumunguya sila. Biak ang kuko, tapos ngumunguya, malinis. Yung baka, kambing, kalabaw, yan, yung uri ng mga hayop na malinis. Yung tagdadalawa naman, na maduming hayop, biak ang kuko, pero hindi ngumunguya. Pag hindi ngumunguya, hindi malinis na hayop. So, may mayroong pagkakilanlan, no, according sa kanilang uri, no? Tapos, pinasakay sa arka, tagdadalawa lang. Yun. Doon nag-start na ang tao pwede na kumain ng karne. Kasi, baha nga, di ba? So, mamaya, balikan natin yan yung ating story about dun sa hayop. Basta, tagdadalawa, maduming hayop. So, mayroon pang partner, no? Mag-partner sila. So, may mga purpose kasi yan, yung bakit pinasakay sa arka. Kasi may mga kagamitan yan, yung lahat ng uri ng mga hayop. May mga purpose yan. Mga ibon, so, nandun na, pumasok na sa arka. Tapos, yung mga tigpipito na mga hayop, na pumasok na sa arka. At yung mga tao, pinapasok na rin ni Noah. So, doon pa lang, dapat, nagtaka na yung mga tao, bakit sino nag-utos sa mga hayop? Bakit, pumasok sila sa arka. So, imagine natin, sa creation pa lang, sino bang gumawa sa langit at lupa? Diba yung ating creator? At bago din giisikit ang mundo, sinong kasama ng ating Panginoon? Nandun na yung Father, Son, and Holy Spirit. Ito yung panukala ng Panginoon na magkaroon siya ng 3 persona kasi may purpose. So, ibig sabihin, nag-exist na yung Son, Father, Son, and Holy Spirit. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, hindi siya nagkulang. Siya yung gumawa sa lahat ng bagay. Sabi niya, binigkas niya lahat ng magkaroon ng iba't ibang uri ng mga halaman, magkaroon ng iba't ibang uri ng mga hayop. So, binigkas niya. Pero ang tao, special. Hindi niya binigkas na magkaroon ng iba't ibang uri ng mga tao. Talagang ginawa niya sa magpapagpala niyang kamay. So, nagtaka yung mga tao, bakit yung mga hayop sumakay sa arka? Ang Panginoon nga nagbigkas diba? Ang Panginoon nagsabi, magkaroon ng iba't ibang uri ng mga hayop. So, ang Panginoon din, isang command lang niya sa kanyang i-create. Mo-follow yan sa kanya kasi siya yung creator So, doon, hindi nagtaka yung mga tao. Ang mga tao lang talaga na may likas na masuwayin, no?
ayaw sumunod kasi nga to see is to believe, ayaw nila maniwala. So, ang nangyari, andun na, nakapasok na lahat ng hayop. The bad people were pretend because they had never seen anything like this before. So, na-pretend siya. Then Noah and his wife came and their 3 sons and their wives, they started to go into the boat to come, said Noah, hurry into the boat before the rain starts. The flood will be here soon. So, sinabihan niya yung mga tao. So, nandun na sa loob ang pamilya ni Noah. Ang mga tao na lang ang hinihintay. Kung ang mga hayop ay sumakay sa arka, mabuti pa nga yung mga hayop sumunod sa Panginoon eh. Kaya lang, yung mga tao, si Noah kasi ang nagsasalita, ayaw nila maniwala kay Noah. Hindi nga sila naniwala kay Noah. Paano sila maniwala sa Panginoon na hindi naman nila nakikita? So, doon pa lang sa mga hayop, dapat sila ay na-worry na sila sa sarili nila. Ay, mga hayop nga, sumusunod eh. Tayo pa kaya, dapat nag-isip na sila, nabalutan ng katigasan ang ilang puso't isip. No? People look up the sky, nakita nila yung sky. The sun was shining brightly, so yung sky, nakita nila na talagang tirik na yung araw. No? They just laugh again, tumatawa pa rin sa taan. Tumitirik yung araw, tapos saan yung ulan, ganyan. They would not go into the boat. Kasi pag tirik sa araw, pinasakay sila eh. Yung talagang sinabihan sila ni Noah na sakay na kayo sa arka. Kasi malapit na dumating yung ulan at babaha na at kailangan maligtas tayong lahat. Now, after Noah and his family were safe inside the boat, the big door was closed. So, sino nag-close sa door ng boat? So, imagine. So, ang mga tao binigyan ng babala. Binigyan sila ng aware na magiging sila. Ipaalalahanan na magkaroon ng baha. Sumakay na kayo. Pero, nagpatigas sila sa kanilang mga puso. Hindi talaga sila sumunod kay Noah. So, ganun din sa Panginoon, din sila sumunod. After a while, great big clouds arose in the sky. Lightning flashed and thunder roared. The people were really frightened now. So, yun, takbuhan sila. Nagsiuwian sila sa kanilang mga tahanan kasi malakas na yung kidlat. Then, he had never seen the storm. Hindi sila nakakita ng kulog noon. Lightning. Then, the rain began to fall. So, nakita na nila na lumakas na yung ulan. Great big drops of the water. So, nakita na nila yung mga patak ng ulan. So, some of the people ran into their house. Umuwi na sila sa kanilang mga tahanan. Others ran to get under the shelter of trees. So, yung iba doon sila sa puno. Nakita nila, the rain got worse and worse. All the low places began to fill up with water. Water began to break out of the hills. The lakes and ponds began to spread bigger and bigger. Still, it rained day and night. So, umulan. Gabi, araw, araw, gabi, umuulan. So, some people climbed to the tops of the trees, but the water became deeper and deeper, and they were. So, yun ang tandaan natin. Drowned. So, nalunod silang lahat. So, imagine kung gaano katigas ang kanilang puso. Kung gaano sila nagsaya sa kanilang tawa. Sa mundong ito, huwag tayong patawa-tawa. Dahil ang ating Panginoon, malapit na siyang dumating. Ang gusto ng Panginoon, bago siya dumating, makapagsisi tayong lahat. Kung nakwento natin ang panahon ng kwento ni Jonah, na kung saan siya ay gagamitin ng Panginoon, talagang nakarating siya sa lugar ng Nineveh, nag-preach siya doon, na magpaangaralan yung mga tapalalahanan. So, sumunod yung mga tao doon kay Jonah. So, ito naman kay Noah naman, sinabi ni Noah, sakay na kayo sa arka dahil darating ang baha. Malakas na ulan, baha. So, sila ay pabingi-bingi, patawa-tawa lang. So, ano ba ang ating makuha na lesson dito sa panahon natin ngayon? May nakarinig na ba kayo na nagbigay yung mga tao sa mga covered court ng crusade, bulwagang panawagan na iparating yung words ni God? Napansin nyo ba yung mga tao busy sa pangangaral? At bakit pinili nila ang mag-share sa words ni God? Kasi concern ang Panginoon sa buhay natin. Ang gusto ng Panginoon na ipakalat din yung mensahe. Kasi minsan yung puso natin nabalutan ng
yung para bang patigas ba? Pag sabing patigas, ang hirap palambutin, no? Parang hindi na madadala sa mainit na tubig. Para bang nagpapatigas na namula, parang sa panahon ni Noah, ganun ba? Nabalutan na ng, kumbaga, gipanindigan na nila yung isipan nila at yung puso nila na hindi maniwala kay Noah, na pinagtatawanan na lang nila. Minsan ganun ang mangyari sa panahon natin ngayon. May nangaral, may nagpe-preach about sa pagdating ng ating Panginoon, pero daan-daanan lang, ganun. So, ngayon ang panahon para ma-realize natin yung mga bagay na ano ba ang noong panahon na yun, ano bang related sa panahon natin ngayon. So, ang mga tao nung panahon ni Noah, open the door. Iligtas mo kami. No? Tapos, nung sila ay sinabihan ni Noah, sarado na. Hindi na pwede buksan kasi kung buksan ni Noah, di papasok yung tubig. So, close na yung pinto ng arka. So, sa panahon din natin ngayon, habang bukas pa yung pintuan ng kaligtasan, habang may buhay, ito yung kaligtasan na atin matatamo habang buhay pa tayo. Tanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Kasi maraming hindi naniniwala kay Christ. Kasi tao nga lang siya. Pero isipin natin, sa creation, nag-exist na siya. Nandun na yung Father, Son, and Holy Spirit bago ginawa ang mundo. So, panahon ni Eve, hanggang sa generation, hanggang dumating sa atin, ang Panginoon nagmamalasakit pa rin sa mga tao. Pero nasa huling, na tayo? Nasa huling kapanahunan. At yung huling kapanahunan na atin pong hinaharap sa panahon natin ngayon, ito na yung last event. Pag sinabing last event, ito na yung panahon sa pagpili kung si Kristo nga ba ay tanggapin natin sa buhay natin. Imaginein kung si Kristo ay tinanggap natin habang buhay pa tayo, isang malaking pasasalamat sa Diyos, katulad nila Noah. Nagpapasalamat sila sa Diyos. Dahil sinunod nila ang Panginoon, gumawa sila ng arka, at ang pamilya niya, 8 lang sila naligtas doon sa arka, at yung mga hayop na nakasakay. At syempre, wala namang balikti kay Noah, no? Wala namang makain kasi nga nagbaha. So doon na natin maisip, anong purpose dun sa tigpipitong hayop? So pwede sila magkatay, kahit kukuha sila ng isang pares sa tigpipitong malinis na hayop, may matira pa para sa lahi. At yung mga tagdadalawa na madudumi, may purpose yun. Taga-linis o taga-bungkal ng lupa o ganyan. So, imagine natin kung gaano kahanga-hanga yung ginawa ng ating Panginoon. Gaano siya makapangyarihan. So, nasa tao lang talaga kung maniniwala. Katulad ni Noah, bakit naniniwala si Noah sa sinabi ng Panginoon? Kasi nakitaan siya ng Panginoon na mabuti ang kanyang kalooban. So, nandun yung bahaghari, nakikita nila yung rainbow na pangako ng ating Panginoon na hindi na magkaroon muli ng baha. So, ngayon naman, ang pinaka-last event natin, tandaan natin bago mag-in ang ating video, hindi man lahat na share natin, pero ito yung mga pahapyaw na kung saan makakuha tayo ng lesson dito. So, sa panahon natin ngayon, ito yung last event. Ano ba yung last event? So, babalik yung ating Panginoon. So, yun yung ipangaral ngayon sa lahat ng mga tao na maiparating sa buong mundo na ang ating Panginoon ay darating muli sa ikalawang pagkakataon. So, babalik yung ating Panginoon para lahat ng sumunod sa Kanya ay kukunin niya at dadalhin niya sa langit na bayan. Kasi ang ating Panginoon nag-prepare na maraming mansion sa langit. Sinong titira sa langit? Kung walang tagasunod niya. So, tayo, mga tao, huwag tayong magpatigas sa ating mga puso. Huwag tayong magtatawa-tawa sa mga taong nagbigay panahon. Dahil concern po yan. Pag may tao nag-share sa inyo ng katotohanan, concern po yan. Kasi ayaw ng Panginoon na, kasi lahat naman tayo maging instrumento ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na pagdating ng araw, doon tayo sa dagat-dagatang apoy, napupunta. Ayaw ng Panginoon. Habang may buhay, ngayon ang panahon sa pagsunod. Sinabing katulad ba din ng Noah ba? 120 years siyang nangaral para yung mga tao sumunod, tumulong sa kanya. Pero dumating ang pagkakataon na nabalutan ng katigasan, kabisihan yung mga tao, tinatawanan lang siya. So, sa panahon din natin ngayon, yan ay babalik din yan. Repeat na lang, balik-balik lang yung senaryo.
hanggat hindi natin gi-practice ang paniwalaan si Jesus Christ, tanggapin si Jesus Christ as our personal Savior, hanggat hindi natin yan ma-practice sa ating puso't isipan at tayo'y nabalutan ng katigasan sa ating puso't isipan, darating ang panahon na yun na yung nasanayan natin, di na talaga tayo maniniwala sa Panginoon at sa mga taong nag-share. At ang yung nag-share, wag po kayong mag-alala. Hindi po yan sila namimilit, hindi po yan sila sila, ang nag-share kasi, yung the gospel, 3 messages, 3 angels messages ng ating Panginoon, yung pabalita, no? Bakit gi-share yan? Para lahat ng tao ma-prepare sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Yun lang yung purpose. So, yung ating video ay mahaba na. See you next video na lang. And thank you for viewing this video. I hope na Jesus is coming soon. Prepare the way and Jesus is coming. And God bless.